Mga kababayan, welcome back. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Tayo po ay muli magbibigay ng ating mga opinyon, komentaryo patungkol sa mga nangyari sa politika sa Pilipinas, sa ating gobyerno, sa ilang mga politiko at mga kaganapan dito sa politika. Maganda pong ating napag-usapan sa mga nakaraan, yung kaso ni Marcoleta, pinaliwanag natin yung sa anti-plunder law sa Republic Act 7080. Pinaliwanag din po natin yung usurpation of authority na posibleng kaharapin ni Mike Defensor, yung sa Revised Penal Code Article 177 mga kababayan. Ngayon naman po, meron po akong video patungkol sa pre-trial conference na nangyari noong June 18. Nung isang araw mga kababayan. Pero ngayon, duduktungan ko lamang po yun. Gusto ko, kasi may marami pa ako nabasa, may mga nakita ako na parang, para sa akin, para bang uso talaga ngayon yung pagbibigay ng maling informasyon. So gusto po sana natin makatulong sa abot ng ating makakaya na itama o ituwid sa kapananaw natin yung mga impormasyon na namamali mga kababayan. So pag-usapan po natin yung pre-trial conference, ano po ba unang ginagawa o ano po ginagawa doon sa pre-trial? Siyempre po, yung dalawang kampo, yung prosecution team at yung defense team, doon po sila maghaharap-harap. Ito po yung pinaka-administrative side ng mangyayaring pre-impeachment trial sa July 6. Inaasahan po natin yan, Doon po sa pre-trial, doon po nila ililay down yung kanilang yung ina-expect nilang timeline ng pagpapresenta siguro ng kanilang mga ebidensya, yung markings of evidences nila, yung witnesses, aalamin nila. Sabi nga ni Attorney Kapunan sa isang interview na yung pinagtapat ata nila yung kanilang mga brief kasi ano po yan yung prosecution po, maglalabas po yan ng kanilang pinaka pleading sa brief nila, yung pinaka 50 pages po ata yung nilabas nila, ganun din naman ng defense team. Yung pinagtugma nila doon, parang naka-identify sila ng 25 witnesses, sabi ni Attorney Kapunan. So yun ang maganda doon sa pre-trial, doon maaayos yun. Kaysa doon pa lang sa impeachment trial, magkakagulo-gulo, ang dami surprises. So yun po yung mga iniiwasan mga kababayan. Doon din po sa pre-trial conference, yung stipulation of facts. Ngayon po, mga kababayan, linawin lamang po natin doon po sa pre-trial, ang gagawin po doon, syempre po yung mga facts po doon ilalabas. Yung mga basic po, wala po doon sa pagkakaalam po natin, hindi po yung trial mismo na maglalaban-laban yung mga mga abogado. Kasi nga po, ang lumalabas ngayon parang may issue na parang dinaig ng isang abogado yung ganyang abogado, pero ano po ito pre-trial po ito halimbawa po sa facts, i-establish nila doon yung mga facts tulad na lamang po ito, si Sara Duterte ba ay Vice President? Yes or no? Pag parehong party, prosecution at defense nagsabi ng yes, okay na yun, tatanggapin nila yun, kasama na sa kanilang na siya ay Vice President. Markings of evidence, explanation naman yun, explanatory na mga ebidensya ilalabas nila. Yung witness identification, sasabihin doon kung sino-sino yung gusto nilang ilabas sa witness para wala pong surprises. Kasi mahirap yung surprises Natatandaan nyo pa yung Blue Ribbon Hearing Committee hearing noon ni Senator Ping Lacson. Bigla nilang nilabas si Gutesa, hindi naman naka-schedule. Parang nabastos pa yung committee pero pinagbigyan pa rin. Tapos after na natuklasan, hindi naman pala tunay yung notaryo, yung affidavit, di ba? Tapos ginaguide pa yung sagot niya ni Marcoleta. Kaya po iniiwasan yung mga ganung pangyayari kasi po sa korte, alam po natin, bago po kayo magpresenta ng ebidensya o testigo, at least 3 days po ata, pagbibigay alam nyo para naman alam ng korte kung admissible po ba yon, kung katanggap-tanggap ba o tatanggapin ba bilang ebidensya o witness, at mapaghandaan din ng kabilang panig yung posibleng sabihin o maging epekto sa kanilang mga argumento. Yun po yun. So ganun din pag-uusapan doon yung scheduling. Yun nga nagkaroon ng problema daw kasi humihiling daw ng 30 trial dates itong defense. Masyadong mahaba po yun. Habang isa naman na 13 days ata ang hinihingi.
session days. So para bang posibleng ma-delay, mga kababayan, yung trial. Pagka ganun po, siguro iniisip nila 90 days preventive suspension lang si Senator Jingo Estrada. Di lalabas, pwede pa siya makahabol. Pero ang pananaw po natin doon sa ibang video ko po pinaliwanag, hindi na po siguro maaaring makahabol pa kasi po wala po siya sa trial Hindi ka po pwede mag-render ng judgment mo kung hindi mo nakita yung testigo, hindi mo narinig yung testigo, hindi mo nakita yung ebidensya, hindi mo nakita yung argumento. Mahirap magbigay ng judgment ng ganun. But anyway, so isa po yung pag-uusapan yung pagiging senador o senator judge ni Senator Jingo Estrada kasi nga suspended siya at posible nga masundan pa dahil nga may kinakarap din kaso na katulad ng kanyang kaso si Senador Rodante Marcoleta habang naman hindi mahanap at nagtatago nga itong si Senator Bato de la Rosa. So beyond coercive power pa rin yan ng Senado para maipatawag mo yan. So marami pong epekto yan sa impeachment trial, pero yun nga po, balik lamang po tayo sa pre-trial nila. So yun po yung mga gagawin doon. Wala po dong pagdidiskusyon, posibleng diskusyon sa mga bagay na ito. Pero hindi yung korte mismo na maglalabanan sila. Kaya po yung nabasa natin, parang hindi naman ganun ang nangyayari sa pre-trial, mga kababayan. At ngayon nga po, ang mga issue lang dyan, kung may delay ba o wala. Kasi syempre, ang defense, syempre, po yan Lalo na, halimbawa po, nagkaroon ng argumento. For example, lamang po ito yung prosecution team, magre-request na, teka lang, yung threshold na 2/3 para ma-convict si BP Sara, dapat ibaba natin. Kasi ang 2/3 ng all members kung 24, 16. Kung suspendido, yung isa. Kapag suspendido po ang mayor nyo, mayor po ba siya? Hindi. May acting mayor na natatayo, yung vice mayor. Kasi yung mayor niya wala. Hindi po niya pwedeng ipatupad yung function ng kanyang opisina. Hindi po siya tatanggapin ng kanyang pirma. Hindi po siya kinikilalang kinauukulan. Pag mabigat po sa senador, wala naman pong vice senator. So ang ibig sabihin, kapag suspendido ka, bukod sa hindi mo magagamit ang mga benepisyo mo bilang senador, hindi mo rin maipatutupad yung mga functions mo bilang senador. So there's two distinct functions sa senator. Napaliwanag po natin yan. Yung isa yung legislative function kung saan gumagawa sila ng mga batas, sila ay mambabatas. Sa kabilang banda, kapag nag-turn po yung Senate sa isang quasi-political, quasi-judicial, kung saan sila ay nagiging impeachment court, nagiging senator judge sila. Yun po ang judicial aspect naman ng pagiging senador o legislator. So sa ganung pagkakataon, kapag nag-request itong prosecution na ibaba yung threshold, lalo na kung meron pang makulong sa parehong kaso, katulad si Marcoleta na plunder din, so posible maging 22 na lang sila. Si Bato, hindi mahagilap, posible maging 21. Pag nag-request po ang prosecution na imbis sa 16, ang 2/3 na lang ay 14. Dahil kung 21 lang ang pwedeng makilahok bilang mga hurado, ang 2/3 po ng 21 ay 14. Siyempre po, papalag dyan yung defense. At kapag nangyari yon, pwede nilang dalhin yan sa Supreme Court. Pwede nilang tanungin, hilingin sa Supreme Court. Magbigay naman po sana kayo ng linaw. Ano po ba yung sinasabi sa Article 11, Section 6 ng 1987 Constitution? Sabi po doon, no one can be convicted. Di po ba? Without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Pag suspendido po ba? Kaya nga po ganito Paano kasi po kung pagpipilitan nyo 16, ito po yung pananaw ko po mga kababayan, pag-isipan po natin ito. Kung 16 pagpipilitan natin, 24 ang senador. Paano kung may 10 resign? O patay? O nasa hospital, malala kondisyon? O kung ano man? Di 14 na lang natira. Sa pagkakataon po bang yun, 16 pa rin po ba ang hahanapin natin? Ang ibig sabihin po ba nun, kahit guilty, yung nasasakdal ay obligado kang i-acquit kasi hindi mo mauuwi yung 16?
Sabi nga po sa statutory construction, isa pong subject namin sa law school, sabi nga po doon, you don't interpret the statute in its absurdity. So hindi mo i-interpret ang mga ganyan sa isang hindi logical na conclusion. Dapat logical ang conclusion mo. So kung ganun pala, mga kababayan, ang pananaw natin dyan, dapat nababago ang threshold katulad na rin sa quorum kung saan pinaliwanag ng Avellino versus Cuenco 1949 case. Pero pinakadulo pa rin yan, ang Supreme Court, mga kababayan, ang magde-decide at mag-i-interpret. Kaya sana nga, madala yan sa Supreme Court para once and for all, magkaroon ng linaw. Kasi mahirap naman kung hinahanap natin yung 16. Wala nga po number 16 dun sa section 6 ng article 11 ng Constitution eh. Siguro po dahil yung mga framers ng Constitution nagbigay ng leeway. Baka magkaroon ng amendment sa mga future na panahon. Baka mamaya yung 24 senators gawin nilang 36. Pag nilagay nila yung 16, konti na lang yung 16 mali na yun ng porsyento ng 36. Kaya nilagay nila is 2/3, mga kababayan. Yun po ang ating opinion at komentaryo sa bagay na yun. Sana po may natutunan tayo, mga kababayan. Hanggang dito po muna, AJ Commentaries po. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. At kapag po tayo umabot ng 1,000 subscribers, magbibigay po ako ng 1,000 sa mapipiling subscriber na magandang comment. Ipapadala ko po sa inyo. Maraming po salamat, mga kababayan. Hanggang sa susunod po. Salamat po sa inyo.